Sama-sama tayong magiging Sakaki! Igan, may panibagong insidente ng pangwa-water cannon sa West Philippine Sea. Bukod sa pambobomba ng tubig, ilang beses ding hinarang at binangga pa ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas. Sa gitna nito, namataan din ang tatlong Chinese survey and research vessels sa Ayungin Shoal. Saksi, sina Rafi Tima, Ian Cruz at Marisol Abduraman. Yan! Tras! Ganito kalakas ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Kasama noon ng Dato Bangkaw ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at pamamahagi ng pagkain at diesel sa mga mangingisda. Pero ayon sa PCG, 4 na China Coast Guard at 6 na Chinese militia vessel ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at nangharang sa mga barko ng Pilipinas. Sobrang lakas! Nagawa mo water cannon! Bago mag-alas 10 ng umaga, nang malapit na ang mga barko sa Bajo de Masinloc, binomba ng tubig ang BRP Dato Bangkaw at tinamaan ang starboard aster nito. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at ang BFAR vessel. Nangangamoy! Yan! Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, napinsala ang ilang aparato ng barko, kabilang ang electrical navigation at radio systems nito, matapos ito bombahin ng tubig ng di bababa sa 8 beses. 3 beses din itong binangga ng CCG at Maritime Militia. Balik tayo! Balik! Sa kuha namang ito mula sa PCG, kitang pinagtutulungan ng 2 barko ng China ang BRP Bagakay ng PCG. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Para makalusot, nagsagawa ng mga evasive maneuver ang sinasakyan naming barko. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Ganito na yung sitwasyon kanina pa. Siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung BFAR ship, pinarang kanina. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Bajo de Masinloc. Pag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Bajo de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin, papunta ng Bajo de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan, na sinabayan din ang pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship.
Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws order. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Close! Sarado! Pasok kayo! Pasok! Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. At kahit palayo na kami sa bahura, patuloy pa rin sumunod ang mga barko ng China. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon sa PCG, muling nagkabit ang China Coast Guard ng 380-meter na floating barrier para harangan ang entrada ng Panatag Shoal. Ang pinsalang tinamo ng mga barko ng Pilipinas, patunay raw ng malakas sa water pressure na ginagamit ng China sa pangaharas. Very rarely do they water cannon our Coast Guard vessel. So this could be an escalation in that sense, and I relate this to bring back. Ayon sa China Coast Guard, pinalayas nila ang mga barko ng Pilipinas na nangihimasok nila sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan Island. Profesional at alinsunod daw sa batas ang kanilang ginawa at binaliwala raw ng Pilipinas ang kanilang mga babala. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Bago ito, mula pa noong nakarang linggo, na mataan din sa dagat na sakop ng Bicol Region ang isang Chinese flag research vessel. 3 Chinese survey and research vessels ang namataan naman sa Ayungin Shoal kahapon. Proving that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sa gitna pa rin ito ng pagpapatuloy ng palikatan exercises. Mula sa sinasakyang BRP Davao del Sur, lumipat ang mga Marines at Navy sa 2 Landing Craft Utility o LCU. Nang tanaw na ang mainland Palawan, kumalas na ang LCU sa barko. Sakay ng landing craft utility itong mga miyembro ng Philippine Marines at Philippine Navy bilang bahagi ng Amphibious Landing Force. Sila yung magsisecure doon sa itinalagang area para kapag maayos na ang lahat, pwede nang sumabak doon ang iba pang mga tropa. Land the landing force! Land the landing force! Paglapit sa isang beach sa Kampong Ulay sa bayan ng Rizal, binuksan ang landing craft. At dahil low tide noon at hindi nakadikit ang landing craft, lumusong sa dagat ang mga sundalo para makarating sa Pampang. Bukod sa kasanayan, nakita ang importansya ng maasahang barko ng Navy para sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. This will give us an edge, especially right now that we are in a pelagic country. If we are to maneuver from the sea, kakailanganin talaga natin itong barko para maipadala ang ating puwersa dun sa beach landing site. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Rafi Timang, Marisol Abduraman. Kami ang inyong saksi. Hindi ito ang unang beses na binomba ng water cannon ng China mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mula 2019 hanggang kahapon, 8 insidente sa West Philippine Sea ang naitala ng GMA Integrated News Research. 2 sa mga ito nangyari malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Disyembre, noong nakaraang taon, habang nagsasagawa ng resupply mission ng 3 barko ng BFAR para sa mga mangingisda ng Panatag Shoal, hinarang at binomba sila ng tubig ng China Coast Guard. Nadamay pati ilang mangingisda. Nang sumunod na araw, 3 barko namang nag-resupply mission sa Ayungin Shoal ang binomba ng tubig ng China. 5 pang insidente ang naitala sa Ayungin Shoal. Dito lang Marso, pinasok ng tubig at nasira ang resupply ship na Unaiza May 4. Nasugatan ng 3 Navy personnel.
Sa kabila niya, naging matagumpay ang RORE mission sa BRP Sierra Madre na isinadsad sa Ayungin Shoal noong May 1999. Ilang beses sinabi ng China na walang pahintulot nila ang mga misyon ng Pilipinas sa WPS. Pero ilang beses din kinundena ng ating gobyerno ang mga pangaras ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Giginto, Bulacan. Kumalat ang apoy at nadamay ang 2 pang pabrika. Saksi live, si EJ Gomez. EJ? Tiya, walang humpay ang pagbomba ng tubig ng mga bumbero dito sa mga pabrika sa Giginto, Bulacan na tinutupok ng apoy. Mag-aalas 5:30 nang napansin daw ng mga residente ng Barangay Chaong ang biglang pagliyab ng apoy sa labas ng isang warehouse dito sa Giginto. Sobrang mga nataranta po talaga kami, natakot po kami, lalo po yung mga tena, yung mga may-ari. First time po nangyari sa amin, kaya po natakot po kaming lahat. Nagtulong-tulong daw silang apulahin ito gamit ang fire extinguisher ng mga katabing warehouse at ilang bahay. Pero dahil na rin sa lakas ng hangin at limitadong resources, kumalat na lang ang apoy at nadamay ang 2 pang katabing warehouse. Higit 4 na oras nang sumiklab ang apoy sa mga pabrikang ito. Heto at patuloy pa rin ang pag-apula dito ng mga bombero. 3 warehouse ang nadamay, 1 napagawaan ng diaper at 2 iba pa napagawaan naman ng mga produktong plastic. Dahilan kung kaya't mas mabilis na kumalat ang apoy. Kaliwat kanan ang pagtutulungan ng mga bombero dito ngayon. Partikular yung mga humahawak ng hose na kailangang maglabas ng mataas na pressure para tuluyang mapuksa ang apoy na patuloy sa pagkalat. Ayon sa mga bombero, wala namang naitalang nasaktan. Pero problema ang sikip ng daanan para makapasok sa loob ng warehouse. Hindi tuloy makapasok ang may dalang tubig. Hanggang sa mga oras na ito, nasa 3rd alarm ang sunog dito sa Barangay Chaong. Live mula rito sa Giginto, Bulacan, para sa GMA Integrated News. EJ Gomez, ang inyong saksi. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na suspendido ang face-to-face classes sa lungsod mula sa Huwebes hanggang Biyernes dahil sa mainit na panahon. Nagbigay na rin ang Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos ng mas agresibong rekomendasyon para ibalik sa dati ang school year. Saksi, si Dano Tingkungko. You can still see here that in both stations, in Metro Manila, we can still see that during the month of May, mas mataas pa rin yung kanilang heat index values. And typically, Yan ang sabi ng Pag-asa sa pagdinig ng Senado sa kung dapat ibalik sa Hunyo ang pasukan sa eskwela. Kung gagawin yan, maiiwasan daw talaga ang matinding init tuwing Abril at Mayo. Yun nga lang, matatapat naman sa tag-ulan, bagamat piling araw lang naman yung sobrang lakas niyan. Sabi nga ng Department of Health, ang ulan na iiwasan, pero ang init nararamdaman kahit saan. Pero tila wala nang dapat pagtalunan dahil kahapon pa sinabi ng DepEd na nagsumiti na sila sa Pangulo ng mas agresibong pagbabalik sa dating school year dahil siya ang may kapangyarihang magdesisyon yan. Sa bagong plano, kukulangin ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante. Pwede naman daw itong punan ng Saturday classes. Resulta raw ito ng dati ng survey kung saan hindi talaga init ang idinahilan ng mga sumagot. The position taken by the Department of Education and the gradual reversion to the April-May school break was based on the following. Number 1, it is the preference of majority of the general public as reflected in the surveys conducted on the matter. And second, the significant economic impact of summer breaks as a tourism drive for local destinations in the country. Therefore, we would like to take this opportunity to clarify that the decision of gradual revert to April-May school break was not brought about by climate or weather considerations. Habang wala pa yan, may kapangyarihan ng mga school administrator na magsuspende ng klase o mag-shift sa alternative delivery, kaya hiling nila ang mas detalyadong heat index mula sa Pag-asa. May suggest to Pag-asa to come up with a location specific, kung kaya lang with technology, so that our principals and LGUs will be guided on what actions they will take. In order for us to estimate the values of temperature for a particular location in the absence of a sensor, for instance. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Nakuhanan ng isang residente ang pag-ulan ng yelo sa Baguio City kahapon. Tumagal po yan ng halos 10 minuto kasunod ng pagbuhos ng ulan.
Wala namang nasaktan at paliwanag ng Pag-asa, nangyayari ang hailstorm kapag labis ang init ng panahon at may namumuong thunderstorm. Sa Davao City naman, bumaha sa ilang lugar kasunod ng pag-ulan mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone na magpapaulan sa Davao Region hanggang bukas. Magandang balita sa salubong sa mga mamimili ng LPG sa unang araw ng Mayo. Magpapatupad ang Petron ng rollback na piso at 15 sentimo sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas yan ng halos 13 pisong bawas presyo sa kada regular na tangke. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng LPG. Binigyan ng libreng pangkabuhayan ng Manila RTC Branch 31 ang mga dating nakulong dahil sa illegal na droga. Saksi si Bernadette Reyes. Dating nakulong sa kasong paglabag ng illegal possession of dangerous drugs, ngayon meron ng food cart kaya kumikita na ng libo-libo kada buwan. Isa siya sa mga nabiyayaan ng Regional Trial Court Branch 31 ng Maynila ng Pangkabuhayan Showcase. Mahirap po kasi andyan po yung lagi yung tukso. Malaking tulong po siya, ma'am, kasi lalo po dun sa lalagyan sa akin na pwesto sa Quiapo po. Malaking tulong sa pamilya ko po siya. Libre mula kariton hanggang ibang gamit at paninda basta negative sa drug test. Yan ay para masiguro ang kanilang pagbabagong buhay. Hindi talaga enough, ma'am, ang counseling. Hindi enough ang ilagay mo sa in-house drug rehabilitation center. Kailangan you have talagang holistic. Kung yan na poorest of the poor talaga, kailangan bigyan mo ng pagkakataon ng magbagong buhay by providing the livelihood. May 4 ang nabigyan ng food cart noon at ngayon 4 muli na drug offenders ang binigyan ng pangkabuhayan. Ang pondo mula sa sariling bulsa ni Judge Maria Sofia Tirol Solidum Taylor at donasyon mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Napakalaking bagay na po yan sa amin. Ang sabi ni Judge, kailangan yung talaga pagbabago. Talagang wala. As in, wala na talaga. Bukod sa mga food carts, may iba pa mga kagamitang pangkabuhayan ang ipinapamahagi ng Regional Trial Court Branch 31 ng Manila upang makatulong sa rehabilitasyon ng mga drug offenders. Tulad ng mga welding machine at cutter. Ayon kay retired Chief Justice Diosdado Peralta, doon pa man ay malaking hamon ang dami ng mga drug-related cases. Makakatulong daw ang programa para hindi na sila bumalik sa dating gawin. All jails were compact with a lot of drug violators. Magandang programa yan. Magkaroon sila ng livelihood. Hindi na sila pupunta doon sa mga barkada nila na involved sa mga drug. Ang prayer po namin na itong advokasya na to ay kumalat po. Hindi naman kaya lahat ng government agencies to take care of all these problems. So it's good that we involve yung private sector. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mataas na heat index na naman ang inaasahan sa maraming lugar bukas, araw ng paggawa. 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius sa Dagupan City at 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Nasa 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at Masbate City. Mahigit 20 lugar pa ang makakaranas ng danger level na heat index. Aabot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Kahit matindi ang init, posible pa rin ang pag-ulan base sa datos ng Metro Weather. Kasama sa posibleng ulanin ng ilang bahagi ng Ilocos Region, pati na Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Davao Region. At mga kapuso sa Metro Manila, magpapatuloy naman ang mainit at maalinsangang panahon at mababa ang tsansa ng ulan. Simula bukas, ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ano nang mangyayari sa mga jeep na hindi aabot sa deadline? Saksi, si Oscar Oida. Ngayong araw ang itinakdang deadline ng LTFRB para sa lahat ng mga hindi pa nakukonsolidate na jeepney. Dahil dito, dagsa sa mga tanggapan ng LTFRB ang mga last minute na nagpapakonsolidate. Katulad sa Regalado Avenue, Quezon City. As of April 23, we have about 150,000. As of last night, based on our count, tayo po ay nag-increase po ng 8,250 pa.
So that would be about 158,000 po. So from its previous mark of 76, we are confident na mabibreach po namin yung possibly 79 to 80% of the entire public utility jeep in the entire Philippines po magko-consolidate po. Sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nagpalipas na magdamag ang mga jeepney driver na sumama sa tigil pasada dahil sa deadline ng consolidation. Git nila, hindi lang usapin ng pagsuko ng kanilang prangkisa ang kanilang ipinaglalaban. Iniisip rin daw nila ang kapakanan ng mga pasahero dahil maaring tumaas ang pamasahe. Hindi lang naman kami mga operator, driver. Lahat ng mga Pilipino kasama sa paghihirap din Yan ang namin, hindi pa na kami nawala ng pag-asa. Ayon sa LTFRB, wala na talagang extension at may tuturing na silang kolorum simula bukas. Pero hindi pa raw bukas ang simula ng hulihan. Padadala muna namin ng notice. We will give them 5 days to answer. Whatever is their answer po, if there is no merit, then we will cancel their franchise. Come second week po, doon na po yung start ng talagang hulian. Because if you are apprehended, is 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po ang penalty sa kolorum na jeepney. At bukod po dyan, ma-impound po yung sasakyan. Para naman sa mga jeep na hindi na pa-consolidate. Ang nawala lang naman sa kanila yung prangkisa nila from LTFRB. Pero yung registration nila sa LTO is still in existence. They can convert this into yung mga delivery private vehicle po na pwede po nilang gamitin. Kasabay ng huling araw ng consolidation para sa mga jeepney modernization. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Department at iba pang ahensya na madaliin ang mga hakbang para dumami ang electric vehicles. Sa datos ng DOE nitong 2023, nasa 7,000 lamang ang mga rehistradong e-vehicles sa bansa. Wala pa sa 1% ng mga mahigit 14 na milyong rehistradong sasakyan sa bansa. Pangunahing dahilan dito ang mas mataas na presyo ng e-vehicles na mas mahal ng 20 hanggang 50%. Pero babawi umano ito sa mas maliit na gastos sa gasolina araw-araw. Sa pagtaya ng DOE, ang sasakyang de gasolina, 5 pesos kada kilometro ang gastos. Sa diesel, 11 pesos kada kilometro. Pero sa e-vehicle, wala pang 2 piso kada kilometro. So yung electric vehicles have 65% lower operating cost than the traditional, conventional vehicles, PUVs. So we estimate na magkakaroon tayo ng 2.4 million savings over a 15-year period using electric vehicles for public transportation. Balak palitan ng e-vehicles ang 10% ng mga sasakyan ng mga ahensya ng pamahalaan. Para mahikayat ang mas marami na mag-e-vehicle, ilang hakbang ang inilatag ng pamahalaan. Mula sa pagsuspindi ng import tariff, excise tax exemption, prioridad sa pagproseso sa LTO at LTFRB, at meron tayong electric vehicle exempted from the Vehicle Volume Reduction Scheme or the number coding scheme. Kaya pag hinuli tayo ng MMDA, number coding, pag nakitang electric vehicle, walang offense, exempted. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. May bagong bundle of joy si Yasmin Curdy. Siya si Baby Raya Laila. Bunso ni Yasmin at mister na si Ray Soldevilla. Ang kwento ni Yasmin, via cesarean o C-section niyang ipinanganak si Raya. Una plano ng aktres ang normal delivery pero manipis pa rin daw ang kanyang CS scar na hindi raw magandang indikasyon at magiging high risk sa kanyang panganganak. Natuklasan din ng mga doktor na nakapulupot ang umbilical cord ng sanggol kaya buti na lang nagpa-CS na si Yasmin. Mountain Volcano Resort sa Pangasinan na may zipline adventure. At ang mga bulaklak sa Cebu na tila cherry blossoms ng Japan. Ating silipin sa biyaheng saksi ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisca. Mga
San Cebu pala. Dahil sa tinaguriang White House ng Barangay San Sebastian, makikita ang mga bulaklak na kawangis ng iconic sakura o cherry blossoms na nakikita sa Land of the Rising Sun. 1975 pa itinanim ang puno na namumulaklak tuwing mainit ang panahon. Mulak gini siya, atul gini mahal nga adlaw. Unya, ano yung pang-decorate sa karo sa simbahan. Mula Cebu, tara naman sa Siquijor. Kakaibang trip ba ang hanap mo? San ka pa? Dahil dito sa Siquijor, ang Kapilay Cold Spring nasa gitna mismo ng Town Plaza. Wala rin niyang entrance fee, kaya ang mga bata, G na G sa pagtampisaw. Ang tubig dito galing pa sa bukal, kaya sure na malamig na, safe pa. Pwede rin mag-picnic sa kanilang for-rent na cottages. May ilalaban naman ang Balungaw, Pangasinan sa kanilang mountain volcano na resort. Samahan mo pa yan ng kakaibang hilltop adventure. Swak sa nature lovers dahil sa magandang tanawin. May zipline adventure din para sa adrenaline junkies. At kung trip magtampisaw, meron din silang hot at cold spring. Para sa GMA Integrated News, ako si Famarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi! Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.